Hello mga mare! Nagbabalik ang inyong little nanay. For today's video nga mga mare, gawaing bahay nga na naman ang aking kinahaharap dahil panibagong araw nga na naman ito. Natapos ko na hugasan yung mga hugasin namin mga mare, kaya ito na namang lutuan at kusina ang aking pinagpupunasan. Araw-araw na nga lang na ginawa ng Diyos mga mare talaga itong mga gawaing bahay. Hindi rin talaga siya natatapos at wala din naman tayong ibang magagawa kundi gawin ito. Totoo lang mga mare, mahirap na masarap nga ang pagiging hands-on na nanay. Masarap nga sa pakiramdam na ikaw nga mismo ang nagbibigay ng pag-aalaga sa anak mo. Lalo na wala ka nga napapalampas ng mga milestone nila sa buhay. At palagi ka kang present sa bawat achievement nila at mga event. Isa nga sa pinakamahirap sa pagiging hands-on na nanay mga mare, wala nga tayong sarili nating income. Maski nga gustuhin natin magkaroon ng sarili nating income mga mare, hindi nga natin basta-basta magagawa dahil wala nga ibang mag-aalaga sa anak natin. Kung minsan mga mare, at tingin sa atin ng ibang tao, yung mga tamad tayo, wala tayong ginagawa sa maghapon. At kadalasan pa nga na palaging pumupuna sa atin kung minsan ay yung mga kapwa din nating babae o nanay. Di nga lang ako sure mga mare kung dito nga lang sa Pilipinas ang may ganyang mindset. Na kapag nga wala kang trabaho ay wala kang nga rin ginagawa sa buhay. Hindi nila alam mga mare na mas nakaka-stress nga sa bahay at mas pagod pa nga tayo sa mga nagtatrabaho. Dahil yung mga nagtatrabaho nga mga mare, pagka uwi nila ng bahay pwede na nga silang maghiga-higa at magpahinga. Tayo nga mga nanay 24/7 ang duty natin. Ang napasama pa nga rito ay wala tayong sahod. Kaya kung isa ka nga nanay na nasa bahay ay dapat maging proud ka. Dahil napakalaki nga ng nagiging ambag natin lalong-lalo na sa buhay ng ating mga anak. Dahil lang makita at mabantayan nga natin sila at ma-make sure nga natin na 100% sila naligtas ay wala itong katumbas na halaga. Anyway mga mare, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko sa video. May pasok na nga na naman si kuya kaya halos hindi na naman ako magkanda-gaga sa mga gawain dito. Habang nga nagsasaing ako dyan mga mare, sinabay ko na nga yung pamamalansya ng damit niya. Isang pares nga lang ng uniform niya palagi kong pinaplansya araw-araw. Para nga sa akin mga mare, kulang pa nga yung buong maghapon sa dami ng aking gagawin. Tapos ko nga maplansya yung uniform niya mga mare, isinimulan ko na nga ayusin tong mga gagamitin niya sa school. Iniayos ko nga siya ng dahan-dahan mga mare para hindi nga siya magusot. At nang okay na nga mga mare, sinimulan ko na nga inspeksyonin itong loob ng kanyang bag. Araw-araw ko nga ginagawa ito mga mare para makita ko nga kung may kulang nga siyang school supplies. Buti na nga lang mga mare, maski ilang buwan na nga lumipas mula magsimula ang pasukan, wala pa namang nawawalang gamit ang anak ko. Tinuturuan ko nga siyang maging masinop sa mga gamit niya, lalong-lalo na yung mga ginagamit siya sa school. Dahil palagi ko nga sa kanya pinapaalala mga mare na hindi nga kami mayaman, kaya dapat ingatan niya yung mga gamit niya. Mahal pa naman ang bilihin ngayon mga mare, maski isang lapis lang yan, pero pag araw-araw naman siyang nawawala at pag naipon yan, may malaking halaga na nga rin. Para nga sa akin mga mare, habang bata pa lang sila, ituruan na nga natin silang magpahalaga sa mga bagay-bagay. Lalo na nga mga mare sa mga bagay na pinaghihirapan nga natin bago natin makuha. Uwi nga lang dyan ni kuya sa school mga mare at sabi niya ngayon napagod nga siya sa school kaya gusto nga muna daw niyang humiga. Agad nga siya sinundan ng kanyang bunsong kapatid mga mare dahil akala nga niya nasad ang kuya niya. Naging habit na nga ni bunso mga mare, pag nakita niyang tahimik ang kanyang kuya, guguluhin niya nga ito at pakikipaglaro nga siya. Sa mga gantong pagkakataon nga mga mare, ang puso ko'y walang mapagsidlan sa tuwa. At napapaisip nga ako kung hanggang sa paglaki nila ay magiging ganito pa rin sila sa isa't isa. Pero sana madala nga nila ito hanggang sa kanilang paglaki. Anyway mga mare, dito ko na nga lang tatapusin ng video ko na ito at kung maabot ka nga hanggang dito, maraming salamat sa panonood mo.